Hindi na ho natin maitatanggi. Bagamat ang iba siguro mga dinastiya makikipagdebate sa isyong ito, pero sa inyong pag-aaral nga, oo, klaro ba talaga na yung walang equal opportunity para sa ibang gustong maglingkod sa bayan, ang isa nga sa mga dahilan kung bakit mas mabagal ang pag-unlad ng ating kanayunan? Sir Ted, hahatiin ko po yung katanungan nyo. Doon po sa equal opportunity, ayun po, maliwanag naman po yun na ang sinasabi po kasi at saka nakita nga po namin sa aming pagsusuri na yung political dynasty, kunwari, magpapatakbo na siya ng kamag-anak. Lamang na yung kamag-anak niya. Kasi hindi nagsisimula sa wala. Meron na po siyang makinarya, kilala na po yung pangalan, at saka gamay na po nila yung lugar na tinatakbuhan nila. So, klaro naman po talaga na mahihirapan ngayon kung sino man ang gustong sumalag dun sa political. I'm sure, Sir Ted, kayo po, nakabuwag kayo ng political dynasty noon. Ang hirap po noon. Kaya totoo po na meron nga pong effect doon sa access sa elected positions because of the presence of political dynasties. Pero po doon sa kahirapan, ang masasabi ko lang po doon is balik po tayo doon sa nabanggit ko kanina. Kahit naman po hindi dinastiya, po pwede rin po naman kasi talagang kawatan yung piliin ng tao eh. Ang gusto kong sabihin dito is demokrasya po yung pinag-uusapan natin. At ang masabi ko lang dito is, ito nga po nabanggit ko po sa hearing, ang tanong ko po sa kanila is, pinagkakatiwalaan po ba natin ang Pilipino na maging responsable at mapanuri? Yun yung tinanong ko na kung totoo, kung naniniwala tayo na kaya ng mga botanteng Pilipino na maging responsable at mapanuri, hindi po natin kailangan ng anti-dynasty law. Kasi yung mga botante na mismo ang bubuwag sa mga dynasty. Pero ukol nga doon nga po ang sasabihin nga nila at narinig ko nga po doon sa hearing na hindi nga kasi makatakbo yung ibang tao. Pues, hindi po ba ang pwede nating simulan ngayon yung mga reforma sa halalan? Kumbaga, papaano kung limitahan natin yung po pwedeng gastusin lalo? Papaano kung kailangan, parang ito po naririnig ko po ito paano po kaya kung gusto mong kumandidato kahit konsehal, kahit mayor, kailangan mong sumailalim sa isang eksaminasyon, kailangan mong parang mag-board exam ka. Hindi ba po pwede yon na para kahit sino kung yung mga nurse kailangan mag-board exam, engineer, lahat kailangan mag-board. Di ba dapat napakahalaga, napakaraming pera ang hinahawakan nila, di ba dapat pwede rin dapat yung mga Pero gustong kumandidato that is obviously na Dr. David, that's obviously unconstitutional, no? Kasi nga yung requirement. Yun nga po. Klaro naman yun. So siguro ilabas natin sa equation yun. Oo. But yun nga po. So yun nga po, speaking of the ang isa pang kailangan na pag-usapan rin dito yung infringement rin kasi na at ito nga po kaya ko sinasabi yung nasa botante yan. Kasi at the end of the day, kaya naman lumabas ang mga political dynasty, kaya dumami ang political dynasty kasi binoboto ng mga tao. Nagsimula naman kasi yung mga yan na hindi dynasty. Pero yung mga tao nakasanayan na lang, sige, yan pa rin. Nasa tao po kasi talaga. So kung ang ano ko rin is, kung maglalagay tayo ng anti-dynasty law, di parang sinasabi natin na, hindi, hindi nyo pwedeng iboto yung gusto nyo. So, ang sinasabi ko dito yung botante, yung punot dulo talaga dito yung kailangan nating ayusin. Yung voter education, kung ano ba yung kaakibat na responsibilidad kapag bumoboto sila, at ano yung mga responsibilidad ng mga binoboto nila. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!